Sariwang-sariwa pa rin kay Claire ang nangyari kagabi. Halos hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa Bernard na yun. Habang hinihintay ang sarili na matulog kagabi, bigla na lamang niyang na-realize na bakit sa dami na maring hawakan, bakit ang ari pa ni Bernard. Huli na nang ma-realize ni Claire na nakakadiri yun. Did she really touch Bernard's dick? Alam niyang mali yun, pero bakit hinawakan niya pa rin? Until now, parang nararamdaman pa rin ni Claire ang mainit at malaking kargada ni Bernard sa kanyang palad. Oh God, nang dahil sa lalaking yun, hindi na siya natigil sa pag-iisip. Girl, can you just sit down? Kanina pa ako nahihilo sa iyo riyan. Kakapabalik-balik mo. What's on your mind? Are you thinking someone? Tumigil siya at hinarap si Paulina na kasalukuyang nakaupo sa kawayang upuan. Oo, may iniisip ako pero sa tingin ko hindi mo na kailangan malaman. We're friends, Claire. You can tell me anything. Promise, hindi ko gagawing issue ang mga sasabihin mo sa akin. Hindi rin naman siya matatahimik. Parang kanina pa gusto ng utak niya na sabihin ang katotohanan tungkol sa ginawa niya kagabi. Pero yung nangyari sa kanya, hindi niya babanggitin dito. Promise ha, kung ano man ang sabihin ko, hanggang doon na lang yun. Oo naman Claire, ano ba yun? She heaved a deep sigh at naglakad palapit kay Paulina. Nang makarating umupo siya sa harapan nito. But before, I'd like to ask something. Nakahawak ka na ba ng penis? Nakangiwi niyang tanong saka kinamot ang bato kahit hindi naman makate. Kagad na gumuhit ang isang nakakalokong ngisi sa mga labi ng kaibigan. Don't tell me. Sagutin mo muna kasi ako. Okay fine. Oo, nakahawak na. Pero bakit mo ba natanong yan? Anong naramdaman mo? Nakangiwi niyang tanong. Wala kasi sa boyfriend ko naman yung hinawakan ko. Pero nang first time ko, medyo nahihiya ako syempre. Pero nang tumagal, normal na lang sa akin. Bakit ba? Malaki ba yung hinawakan mo? Tanong niya. Oo, kasi may lahi yung boyfriend ko na ex ko na ngayon eh. Ah, ganun pala. So bakit mo naitanong? Umawa ka na ba? Lumunok siya at nahiyang tumango sa kaibigan. Oo, and I think it's accident. Ano kasi, naiinis ako kaya yun, hinawakan ko tapos, pinilipit ko. OMG, pinilipit mo talaga Claire? Bakit mo naman pinilipit? You should put in your, gaga, paano hindi ko pipilipitin? May balak pa yatang gahasain ako. Biruin mo, hubot-hubad na pumasok dito sa cabin ko, tapos dinilaan pa itong liig ko. Wala na akong choice kung hindi gawan siya ng masama. And no, why would I put it into my mouth? Hindi ko naman pinangarap yun. Anong nangyari sa lalaki at sino ba itong misteryosong lalaki na to? Hindi mo na kailangan malaman pa, Paulina. Wala na akong balak na sabihin kung sino yun. Basta kung ano ang sinabi ko, yun na yun. Sayang kung ako yun, baka nagpagahasa na ako lalo pat kung gwapo. Kinikilig na sabi ni Paulina. Napairap na lang siya. Stop saying that, Paulina. Inormalize mo yung rape na hindi dapat. It's just bitches. Ano bang gamot sa lagnat? Natigilan na lamang sila nang biglang may pumasok sa cabin niya. It's Danilo. Matamlay itong naglakad patungo sa kanila at nang makarating, tumabi ito kay Paulina. Anong nangyari sa'yo, bakla? Tanong ni Paulina. Sinapo ni Danilo ang liig at walang emosyong tumingin kay Paulina. I have a sick, Pauline. Pagising ko kanina, ang init ko na agad. Bakit ka ba nilalagnat? Baka kakaharot mo yan sa mga lalaki kahapon. Natatawang saad ni Claire sa kaibigan. Bumaling si Danilo sa kanya. Baka, oo, kasi kagabi, may nangyari sa batuhan. Sabay nanlaki ang mga mata nilang dalawa ni Paulina. Kaya pala, 3:00 ka na madaling araw nakabalik sa kwarto natin. Dahil doon. At anong nangyari sa batuhan, bakla? Oo, kasi itong lalaki ang nilandi ko kaya yun, may nangyari. Pauline and Claire, gusto ko nang gumaling at gusto ko ring humupa na ito para kasing paga. At ginuso ni Danilo ang ibaba na agad nilang naintindihan. Ayan, ang landi pa more. Lumandi ka pa, bakit mo kasi napasukan ka ng ilang lalaki ha? Alam mo namang puro may lahi ang mga nandito kaya malalaki. Shut up, Paulina. Masarap kasi, kaya wala na akong choice, kundi ang Danilo, kadiri ka. Uminom ka ng By Jesse, pagising mo, gagaling ka na. Gusto ko nang gumaling eh.
E di manlalaki ka ulit at doon ulit kayo sa bato. I hate you na Polina. Imbis na tulungan, inaasar mo pa ako. Then, Danilo rolled her eyes due to annoyance. Natawa na lang si Claire, hindi na siya nagulat dahil malandi talaga si Danilo. Noon pa man, basta gwapo, handang patulan. At dahil asar si Polina, paulit-ulit nitong inasar si Danilo to the point na maiiyak na ito. But in the end, sinamahan pa rin ni Polina si Danilo patungo sa clinic dito sa Paradise Island. At ngayong nag-iisa na lang si Claire, nagkaroon siya ng pagkakataong matahimik. Abala siya ngayon sa pagkain ng cake na ibinigay ni Cruz sa kanya kagabi. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin niya kung sino ang nagbigay nito. Baka secret admirer. Imposible naman yun. Habang abala sa pagkain, may biglang kumatok sa pinto. Imbis na pansinin, nagpatuloy lang siya sa pagkain. Nagpatuloy ang pagkatok na hindi man lang niya pinapansin. At dahil malapit lang sa kanyang pinto, nakita niyang bumukasyon at bumungad si Juan Miguel. Oh, Juan Miguel, what are you doing here? May nakasalpak sa bibig na umalis siya sa pagkakaupo sa kanilapitan si Juan Miguel. Give me your hands. Madiin nitong saad. Ha? Bakit? Just give me your hands. Lumamig ang busis nito at bahagyang tumalim ang tingin nito sa kanya. Napalunok na lang siya kaya naman wala siyang nagawa kundi ang ibigay dito ang kamay niya. Hinawakan yun ni Juan Miguel at may kinuha sa bulsa. Napakunot ang kanyang noo nang mapagtanto kung ano yun. It's a hand sanitizer. Laking gulat na lamang niya nang biglang ibuhos ni Juan Miguel ang lahat ng laman nun sa magkabila niyang kamay. Juan Miguel rubbed his hands on her hands. Why did you do this, Juan Miguel? At agresibo niyang kinuha ang kamay. Ang kamay niya pa saka pinagpagandahilan para matanggal ang mga excess na sanitizer sa mga kamay niya. To clean your dirty hands. Diretsahan at walang pag-alinlangan nitong saad. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa sinagot nito. Ano ka mo? For your information, my hands are clean. Napaka-judgmental mo naman. Juan Miguel, I always wash my hands, just so you know. Galit niyang saad dito. It's a dirty Claire. What? Are you insane, Juan Miguel? Bakit mo ba pinapakialaman? This is my life, okay? At saka malinis ako sa sarili ko. Stop speaking. Your hands were really dirty. Pwede bang lumabas ka na sa cabin ko? Nakaka-insulto ka na kasi. I will leave, Claire. I just came here to do what I did. Are you okay? Nakamove on ka na ba sa nangyari? Hindi pa. Nasa utak ko pa rin ang lahat. Nawala ang virginity ko na hindi ko nalaman kung sino ang kumuha. Nakakainis naman kasi. Bakit sa lahat? Sa akin pa. Che, it's really annoying. If I see who the hell virginized me, I will punch him on his face. Walang imik si Juan Miguel na mga sandaling yun. Basta nakatitig lang ito sa kanya na hindi niya mawari. Napairap siya dahil sa inakto nito. Pumitik siya sa harap ng mukha nito na nagpabalik dito sa realidad. What? Sabi ko, hindi pa ako nakakamove on. Umalis ka na, please. I don't need you now. You don't need me? I'm here, Claire. I'm willing to help you. Okay lang naman sa akin kung tutulungan mo ako, but not this time. Okay, please, leave. Okay, take care of yourself, Mariana. Tumalikod na ito, saka naglakad na, paalis. May biglang naalala si Claire, kaya tinawag niya si Juan Miguel sa pangalan nito. Juan Miguel, sandali lang. Humarap ito sa kanya na hindi umiimik. Ikaw ba si Juan Miguel Del Ferro, ang may-ari ng islang to? Tanong niya. Yep, that's me. So, ikaw yung lalaking makakasex kung sino man ang napiling Miss Wilder nung nakaraang gabi? So, ikaw ang kumuha ng virginity ko. Diretsahan niyang tanong. What? What are you saying, Claire? Ikaw ba ang Miss Wilder? Hindi naman, di ba? And why would I take your virginity? Hindi ako basta-basta gumagamit ng babaeng walang paintulot nila. I'm so sorry. Akala ko lang kasi ikaw yung kumuha ng virginity ko. No, that's not me. Hindi na niya nagawa pang umimik dahil sa hiya kay Juan Miguel. Napakibit ang kanyang balikat at umalis na samantalang siya'y binalikan ang kinakain kanina at nagpatuloy sa pagkain.
Nang matapos, naghanda na siyang lumabas pero bigla na lamang siyang natigilan nang makita ang hand sanitizer na dala ni Juan Miguel kanina. Napag-isipan ni Claire na ibalik yon sa binata, kaya kinuha niya yon. Pero hindi niya alam kung nasa na ngayon si Juan Miguel. Magtatanong-tanong na lang siya. Sakto namang nakita niya si Cruz sa hindi kalayuan, kaya naman nilapitan niya ito. Cruz, nasaan si Juan Miguel? Seryosong tanong niya. Bahagya itong lumayo. Parang aligaga na naman. Baka nasa private house niya. Nasaan yun? Yun, yung malaking puting bahay. Baka nandun siya. Then, Cruz pointed something behind her. Tiningnan niya yon. Sa hindi kalayuan, may nakita siyang isang malaking puting bahay. Nagpasalamat na siya kay Cruz at naglakad na palapit sa bahay. Nang makarating si Claire, walang pag-alinlangan siyang pumasok sa loob. Walang nagbabantay, kaya nakapasok siya sa loob. Pero wala rin yatang tao rito sa ibaba. Hello, may tao ba rito? Pero walang sumagot sa kanya. Kaya naman napagdesisyon ng umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Maraming pinto roon pero may kumuha ng atensyon niya. Isang nakabukas na pinto. Nakakunot ang kanyang noo nang nilapitan niya yun at sumilip. At ito'y walang tao. Juan Miguel, nandito ka ba? Wala na namang sumagot sa kanya kaya pumasok na siya sa loob ng kwarto. Saktong pag-apak niya, narinig niya ang pagragasan ng tubig mula kung saan. Naglakad pa siya palapit sa kama at laking gulat na lamang niya na may makita siyang pamilyar. Binitawan niya ang hawak sa kama at kinuha ang bagay na pamilyar sa kanya. She can't be wrong. Ang mga yun ay damit niya. Sinuot niya nung nakaraang gabi sa Wild Night. Kumpleto lahat. Mapa-underwear nandito rin. Samantalang yung damit, sira na. Papaanong napuntang gamit niya rito? Gayong ito ang unang beses niyang pumasok sa kwartong to. Pero si Juan Miguel nasaan? Ngayon lamang niya napansin ang isa pang pintong nakabukas. Marahil ay itong banyo. Hanggang ngayon ay naririnig niya pa rin ang pagraragasan ng tubig at habang palapit sa pinto, lumalakas ang tunog. Nang tuluyan na siyang nakarating sa pinto, inawang niya pa yun at nang bahagya at sumilip mula sa loob. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya na may makita siyang isang lalaking nakahubad. Nasa ilalim ito ng rumaragas ang tubig at abala sa pagsasabon. Kagad na napalunok si Claire ng laway nang makita niya ang ari nitong mahaba at malaki kahit hindi pa buhay. Dahan-dahan niyang inangat ang mukha rito at gano'n na lang ang panlalaki ng bibig niya nang mapagsino ito. Si Juan Miguel. Dahil doon, dali-dali siyang lumabas sa kwarto. Sinarado ang pinto at sumandal sa pader. Sinapo niyang dibdib na bahagyang tumitibok. Diyos ko, hindi siya maaari magkamali dahil nakita niya talagang nakahubad si Juan Miguel sa unang pagkakataon. At nagpakuha ng atensyon niya ay ang ari nito. Ang laki at ang taba. God, maaalis kaya ito sa utak niya gayong tumatak na ito? Juan Miguel, I want you again. Please, hindi porkit may bago ka na, kakalimutan mo na ako. Inis na nagpabuga ng hangin sa bibig ni Juan Miguel, saka hinarap si Alexa na kanina pa nangungulit sa kanya. Could you stop following me, Alexa? Hindi kailanman tayo at never naging tayo. What happened to us was just a fling. I fuck you for so many times because you always won as Miss Wilder and that's it. If you're thinking, I will be yours, then stop thinking. You are just dreaming, Alexa. Nakatalik mo lang yung Claire na yon. Ganyan ka na. Nung wala pa siya, palagi mo ko hinahanap-hanap. Diba? Basta mo na lamang ko hinila tapos hinahalikan mo ko. Ngayon, ano nangyari? Anong ibinigay ni Claire na hindi ko ibinigay sa'yo, ha? Yes, Mark. Wala, Alexa. Walang ibinigay si Claire sa akin para magustuhan ko siya. Nagbabago naman ang mga tao, Alexa. Kaya asahan mo na darating ang ganitong sitwasyon. I don't love you. It's just lust that I had to remove in my body. So now, leave me alone. Wala kang mapapala sa akin. At kapag kinulit mo pa ako ulit, mapipilitan akong patalsikin ka rito sa Paradise Island. Baka gusto mong sabihin ko sa babaeng yun na ikaw ang lalaking kumuha ng virginity niya. Gusto mo bang sabihin ko yon? Sumisigaw ito. Galit niyang pinagdiinan ang baba nito at bahagyang inilapit ang mukha niya rito.
Wala kang sasabihin, Alexa. If you tell that, baka hindi lang kita mapatalsik, baka matamaan ka pa sa akin. Baka makita mo na lang ang sarili mo na nagpapalutang-lutang ka sa dagat. Then, he aggressively released her chin. Alexa smiled as if he hadn't threatened her. Wala akong paki sa banta mo sa akin, Juan Miguel. Akin ka lang at wala nang ibang pwedeng umangkin sa'yo. That's why I will do everything just to get you. Your plan is glitch, Alexa. Baka nag-uumpisa ka pa lang. Natumba ka na. After saying that, he left. Kahit kailan talaga, panirang babaeng yun sa buhay niya. Palagi itong umaakto na parang may relasyon silang dalawa kahit wala naman. Hindi niya mahal ang babaeng ito. Pawang kabaliwan lang ang lahat. Oo, aaminin niya. Palagi niyang ginagalaw ang babae pero hindi rin niya mapigilan ang sarili dahil maraming beses na siyang inakit nito. Siya naman tangang palaging nahuhulog sa patibong nito. Nga pala, umuwi rin siya kagabi mula sa Manila. Hindi pa rin maayos ang kondisyon ng daddy niya nang umalis siya. Ang gusto ng mami niya ay umanatili pa siya ng matagal sa ospital pero tumanggi siya dahil sa isang bagay. Gusto niyang gawin ang sinasabi ng daddy niya sa sulat. Hindi niya ito bibiguin. Gusto niyang makitang masaya ito sa lalong madaling panahon na alam niyang si Claire lang ang makakagawa nito. Kung ano yon, hindi pa yata itong oras para ibulgar niya. Pumasok na siya sa bahay niya at kagad na nagtungo sa kwarto niya. Pumunta siya sa banyo at hinubad ang lahat ng suot saka pumailalim sa shower. Kakagaling lang niya kay Claire kanina dahil gusto niyang ilinisin ang kamay nitong nabahira ng dumi. Claire didn't know na nagpalagay siya ng secret camera sa cabin nito at kung ano ang nangyari kagabi, napanood niya. It's Bernard, that jerk man, almost raped Claire. Nakita niya ang lahat kaya masasabi niyang si Bernard ang may mali. Ang hindi lang niya matanggap ay kung bakit ang ari ni Bernard ang kailangan hawakan ni Claire. Damn that woman. His dick is free. She could hold it for so many times. Nang dahil sa nangyaring yun, natamaan si Bernard sa kanya. Binugbog niya ito at wala siyang pakialam kung kaibigan man niya ito. Juan Miguel remember what happened on wild that night. Hindi mawala sa utak niya ang unang gabing pagsasama nilang dalawa ni Claire. Ito lang ang nagpasaya sa kanya sa kama. Masasabi niyang wild si Claire dahil sa mga nangyari. Nakailang round sila at masasabi niyang lubusan niyang nasaktan ang pagkababae nito. Baka hanggang ngayon ay umiinde pa ito ng sakit. Hindi niya kailangan mabahala dahil mawawala rin yun. Hindi naman niya ginusto na magkaroon ng ganitong kalaking kargada. His father is Spanish kaya marahil ay namana niya ito rito. Parehas sila ng Kuya Sandro niya na biniyayaan. He has 10 inches while his Kuya Sandro has 11 inches. Mas lamang ito. Kung bakit nila nalaman ang mga sizes nila, yun ay dahil nang malasing sila sa isang beses, nagpaligsahan sila na kung sino ang may pinakamalaki, siya ang makakakuha sa babaeng inuupahan nila noon. For Juan Miguel, it was his brother's craziness. Ang dami namang babae pero pinag-aagawan nilang isa. Natawa na lamang si Juan Miguel nang maalalang nakaraan. Nang matapos siyang maligo, kaagad siyang lumabas ng kwarto na nakaroba lang. Kaagad na nangunot ang noo niya nang mapansing may nag-ibang posisyon. Yung mga damit ni Claire, nagkalat na sa kama. Tapos nakita niya pa yung hand sanitizer na iniwan niya sa cabin ni Claire. Shit, did she enter in his room? If so, baka hindi pa ito nakakalayo. Lumabas siya sa kwarto at hinanap ito. Pero hindi niya nakita. Napailing siya saka bumalik sa loob. Biglang nahagip ng mga mata niya ang panty ni Claire. Shit, he can't control himself. Kinuha niya ang panty ng babae at walang ano-ano'y inamoy yun. Napakagat-labis siya nang muling malanghap ang amoy ni Claire nang unang beses silang magsama sa kama. Habang nilalanghap ang pang-ibabang kasutan ng dalaga, bigla na lang naramdaman ni Juan Miguel na unti-unting tumayo ang alaga niya. Fuck Claire, you always made me horny. I can't control myself whenever I see your face or snip your clothes. At sa pagkakataong yun, nakita na lang ni Juan Miguel mula sa refleksyon sa salamin na nagsasarili siya at ginagamit niyang panty ng dalaga at ipinupulupot niya yon sa nag-uumigting na kargada at walang tigil sa pagtaas baba ng kamay niya.
Nakapikit siya habang pinagpapantasyahan ang dalaga. Parang nasa unahan lang niya ito. Sumasayaw habang inaakit siya. Nang dahil doon, lalo pang bumilis ang pagsasarili niya hanggang sa malakas na siyang napaungol. "Pak, Claire, I love you. Please, fuck me too." Oh, and he spirited his cam. Maraming lumabas sa kanya at halos mabalutan ang panty ng dalaga. Dahil sa ginawa, muli siyang naligaw para maglinis at nang matapos, nilinis niya ang kailangan linisin. Medyo hindi kasi kagandahan ang amoy ng kwarto niya nang labasan siya, kaya nag-spray siya sa kabuuan ng kwarto niya. And after that, lumabas na siya para kumain ng tanghalian. But before that, aayain niya si Claire. Kung sasama ito, edi mabuti. At kung hindi naman, ayos lang din. At least, he tried. Sapo-sapo ang dibdib na pumasok si Claire sa loob ng kanyang cabin. Jesus, did she really saw Juan Miguel's dick? OMG, that's so big. For her, it's a monster. Hindi pa man aktibo pero malaki na agad. Sino kayang babae ang makakaya ang ganong kalaki? Kung siya ang tatanungin, baka hindi niya kaya. Baka lagnatin pa siya sa dami ng laceration niya kung sakali man. It can't be. Hindi niya dapat nakita ang pag-aari ni Juan Miguel. Bakit naman kasi hindi nito sinaraduhan ang pinto sa banyo? Ang dali lang naman saraduhan. Hindi pa magawa. Pero hindi maalis-alis sa utak niya yung mga damit niya kung bakit nandoon sa kwarto ni Juan Miguel. Paano napunta yun doon? Hindi siya tuloy matahimik. At para malibang, pinuntahan niya ang mga kaibigan niya. Sinabi ng dalawa kung nasa ang room sila. Kaya naman, mapupuntahan niya ito. Nang makarating siya ay kumatok siya at kagad siyang pinagbuksan ni Paulina. "How's Danilo? Ayos na ba?" tanong niya. "Hindi pa nga eh. Lalo pang tumaas ang lagnat." "Di ba dinala na siya sa klinik?" "Oo, pero sinuri lang siya tapos binigyan lang ng gamot. Isabi ng doktor magpahinga na muna siya at baka bukas ay mawala na rin." "Bakit? Napunta ka rito, Claire?" "Wala lang, gusto ko lang kayong makita. Pwede bang dito muna ako?" "Oo naman, kamin." Tumango lang siya at pumasok na. Nasa kama si Danilo, nakatalukbong. Ayan kasi puro lalaki ang nasa utak. Nang dahil sa karutan, nilagnat tuloy. Nag-uusap pa sila ni Paulina, nagkwentuhan ng kung ano-ano. At nang makakalahating oras na, napagdesisyonan niyang bumalik sa cabin niya para mananghalian.